Okay mga idol, literal na ginulat ng South Sudan ang Team USA. Marami ang hindi nag-expect na makakadikit ang South Sudan sa Class S na super team ng Amerika mga idol. Etong laro na to mga idol, ito talaga yung literal na ginulat ng South Sudan ang buong mundo. Nalamangan pa ng South Sudan ang Team USA mga idol. Lumamang pa ng 12 hanggang 14 ang South Sudan, which is sobrang bihira. Walang nakakagawa ng ganon mga idol sa Team USA, lalo sa ganyang lineup na halos lahat ng NBA superstar ay nagsama-sama. Medyo hindi magandang senyalis ito mga idol para sa isang powerhouse na koponan kagaya ng bansang Amerika mga idol. Alam naman natin na sila ang number 1 sa world ranking. Kumbaga sila ang hari, ang tunay na hari ng basketball mga idol. Pero sobrang impressive ang pinakita ng bansang South Sudan mga idol. Dumikit sila at hirap na hirap ang Team USA. At halos matalo pa nga sila ng South Sudan mga idol. Baka yung iba dyan nagsasabi practice game lang yan, etc. etc. Hindi mga idol, may bearing yan. Yun na nga, practice game na lang, hindi pa pinagtigil ng Team USA. Dito natin makikita mga idol na hindi porket puro superstar ang nasa isang koponan, magja-jive ang kanilang, kumbaga makiklik ang kanilang laruan mga idol. Yung South Sudan mga idol, ang head coach dyan ay si Lou Oldeng, na nooy miyembro ng koponan ng Chicago Bulls at ng Los Angeles Lakers mga idol. Sobrang credit sa kanyang leadership para ma-assemble yung grupo ng South Sudan mga idol. Medyo nakakahiya rin to mga idol para sa isang koponan na kagaya ng Team USA na nagsama-sama lahat ng mga classes na halimaw sa NBA, pero halos talunin sila ng mga unknown players. May isang NBA player nga rin pala mga idol sa lineup ng South Sudan. Ito ay si Wenyen Gabriel na naglaro sa New Orleans Pelicans at maging kakampi pa ni LeBron James sa Los Angeles Lakers mga idol. Pero kahit sabihin natin na may isang NBA player dito, lahat ng kakampi niya mga idol hindi kilala. Pure talent and dedication lang at disiplina ang kanilang ipinakita para sumunod sa sistema na ginawa ng kanilang head coach at parte ng basketball operations na si Lou Oldeng mga idol. Malaking factor din ang naging experience ni Lou Oldeng sa naging sistema ng play style ng South Sudan mga idol. Pero hindi natin maitatanggi mga idol, medyo nakakahiya talaga na halos talunin ng isang bansa kagaya ng South Sudan ang isang hari at super lakas na koponan sa basketball na Team USA mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol, ang playstyle na ginagawa ng Team USA ay kagaya sa playstyle ni Coach Chot Reyes mga idol, yung dribble drive. Na-execute lang nila ng mga ayos to mga idol dahil halos lahat sa Team USA ay scorer mga idol, mga superstar nga kasi sila mga idol. Kaya fit sa kanila ang dribble drive style na play. Yung tipong bahala na drive kick out shoot. Hindi yan over sa Pilipinas mga idol dahil hindi naman tayo kasing talented na mga yan. Pero makikita nyo mga idol na hindi talaga effective yung ganyang playstyle. Ang downside lang ng dribble drive mga idol pag nagkaroon sila ng mas may sistemang team kagaya nga nitong South Sudan mga idol. Kapag pinagpatuloy ng Team USA ang ganyang playstyle at hindi sila mag-a-adjust, sigurado baka bagsak na naman nila bronze medal o kaya worst case scenario hindi sila makakwalify sa podium mga idol. Kailangan mag-adjust ng Team USA mga idol dahil buong mundo nag-e-expect sa kanila. Lalo sa ganyang lineup mga idol, hindi biro yung lineup ng Team USA na yan. Kagaya nga na sinabi ko kanina, mga Class S na halimaw yan. Lahat ng NBA superstar nagsama-sama. MVP, Finals MVP, lahat na mga idol nandyan. Kaya pag yan natalo pa sa Olympics, sigurado nakakahiya sila at pagtatawanan sila ng mga bansa. Lalo na yung mga bansa dyan sa Europe mga idol. Sana maging wake up call to sa Team USA mga idol. Hindi talaga good sign to kung gusto nilang ma-maintain ang kanilang pagiging defending champion. Sigurado
Sigurado mga idol, baka pagtawanan sila ng iba't ibang bansa. Dahil marami ng bansa ngayon ang tumatarget na talunin at ma-dethrone ang yung Team USA mga idol, lalo yung mga bansa sa Europa, yung mga Euro team na yan mga idol. Ayun mga idol, para sa akin, sa opinion ko lang, this is not a good sign for Team USA mga idol, especially in preparation for the upcoming Olympics. Isa pang napansin ko dito mga idol, mukhang ina-underestimate ng Team USA. Sino ba magkakakala na papalag ng ganito kadikit sa scoring yung South Sudan at hindi nila hinayaang matambakan sila ng isang powerhouse team na kagaya ng Team USA mga idol. Buong mundo talaga ang nagulat sa pinakitang performance ng South Sudan mga idol. Kung hindi magbabago ng playstyle at magtuluyang magiging complacent ang Team USA this coming Olympics mga idol, sigurado may kalalagyan tong Team USA na to. Yun nga mga idol, kagaya ng nabanggit ko kanina, worst case baka bronze naman or hindi kaya tuluyang di sila makasali sa podium, either gold dyan, silver o bronze. South Sudan pa lamang mga idol ang nakapalag sa koponan ng Amerika. Kahit yung Team Canada mga idol, alam naman natin na puro NBA din yung mga naglalaro doon at ine-expect na head to head ang kanilang magiging sagutan sa scoring. Is hindi naman nangyari mga idol. Malaki-laki pa rin ang winning margin ng Team USA at angat na angat talaga ang laro itong Team USA mga idol, dahil nga lahat sila puro NBA superstar. Kahit yung powerhouse team na Serbia mga idol, tinambakan din itong Team USA. Kaya wala talaga nag-expect sa buong mundo na makakadikit ng ganito kadikit ang South Sudan sa koponan ng mga halimaw na klase S na Team USA. Sigurado ako mga idol, maraming tatalunin na European team itong South Sudan ngayong paparating na Olympics. Next week na nga pala mga idol ang start ng 2024 Paris Olympics. Ayun lang mga idol, sobrang bumilib ako dito sa koponan ng South Sudan mga idol. Sobrang galing nila. Hindi nila hinayaan na maging maliit ang tingin sa kanilang bansa ng buong mundo. Kahit natalo sila dito sa laban sa Amerika mga idol, sigurado ako marami ang humanga at nag-iba ang tingin dito sa koponan ng South Sudan mga idol. Nakuha nila ang respeto ng buong mundo. Ayun lang mga idol, abangan natin ang paparating na Olympics. Maraming mga exciting na laro, hindi lang basketball. Pa-subscribe din sana sa aking munting channel mga idol. At abangan natin at enjoy nating panoorin ang lahat ng laro ngayong Paris Olympics, lalo na itong bakbakan sa basketball. Kung madedepend ba, madedepensahan ba ng Team USA ang pagiging defending champion o madedethrone na sila sa kanilang posisyon mga idol.